Nakarating na si Kang Do-hyun sa Pantian, ang lugar na karaniwang tinatawag ng maraming manlalaro bilang silid ng pagpili ng kapalaran. Ito talaga ang puso ng buong laro, kung saan ang lahat ng mangyayari sa iyo sa hinaharap ay nakadepende sa iisang pagpili lang. Sa lugar na ito, mas marami pang tao ang napaiyak at nagsaya kaysa sa ibang parte ng laro. Ang mga patakaran ay simple lang, pipili ka ng isang Diyos na iyong susundin, at ang Diyos na iyon ang magtatakda kung anong uri o klase ka sa laro. Ang mga Diyos ay nahahati sa tatlong antas, ang alamat, ang bayani, at ang mitolohiya. Ang mga Diyos sa antas na alamat ay mga kwento at paniniwala na ipinasa sa loob ng mahabang panahon. Ang mga Diyos na kabilang sa antas na bayani naman ay mga dating tao na naging makapangyarihan at naging Diyos dahil sa kanilang mga nagawa at kabayanihan. At nariyan naman ang pinakamalalaki at pinakamakapangyarihan, yung mga Diyos sa antas na mitolohiya, tulad ni Zeus at Odin, na siyang nagpasimulan ng lahat ng kwento at kapangyarihan sa kasaysayan. Siyempre, sila ay nasa sarili nilang antas at walang sino man ang makakapantay sa kanila. Ang dami ng mga card ay sobrang dami na parang hindi mo alam kung alin ang pipiliin. Pero hindi masyadong umaasa si Kang Do-hyun dahil alam naman niyang laging malas siya sa lahat ng oras. Nasa bingit na siya ng pagpili nang biglang may nakakuha ng atensyon niya, isang card na kumikinang ng ginto at napakalinaw tignan. Ginamit niya ang bagong kakayahan na nakuha niya, ang mata ng katotohanan, para makita ang tunay na itsura at halaga ng card, napangiti at natigilan siya sa kanyang nakita. Dahil sa kakayahang ito, nakikita niya ang lahat ng lihim at tunay na katangian ng bawat bagay. Kung totoo ang kanyang nakikita, ibig sabihin ay sigurado siyang makakakuha siya ng pinakamalakas at pinakamagandang uri tuwing pipili siya. Naalala niya ang mga kaibigan niya noon na laging tinatawanan siya at binabastos dahil sa palagi niyang pagiging malas. Noon ay tumatawa lang siya kasama nila, pero sa totoo lang, masakit at nakakalungkot ang nararamdaman niya sa mga sinasabi nila. Pero sa pagkakataong ito, nararamdaman niyang ito na ang pagkakataon para maibalik niya ang kanyang pangalan at maabot muli ang pinakamataas na ranggo sa lahat. Huminga siya ng malalim at pinilit na manatiling kalmado at mahinahon. Desidido siyang kukunin lang ang mga card na nasa antas na ginto at wala nang iba pa. Inabot niya ang card na iyon at naramdaman niya ang matinding lakas at kapangyarihan na nagmumula rito. Nakuha niya si Tyr, ang Diyos ng Espada na isang kamay lang ang mayroon, at kabilang sa pinakamalalakas na Diyos sa antas na mitolohiya. Hindi pa rin makapaniwala si Kang Do-hyun, sa unang pagpili pa lang niya ay nakuha na niya ang pinakamalakas na uri. Pero sa kasamaang palad, agad na tinanggihan siya ng sistema. Lumalabas sa mensahe na hindi pa nabubuo ang katawan at kakayahan niya para tanggapin at gamitin ang ganitong kalaki ng lakas. Natigilan siya sa gulat at hindi makapaniwala sa nangyari. Parang sinasabi lang ng laro na hindi siya karapat-dapat o hindi pwede. Nalilito siya at hindi maintindihan ang ibig sabihin nito, paano siya magiging tagasunod at katulong ng isang Diyos kung hindi pa handa ang sarili niya. Kahit si Tyr ay mukhang nalilito rin at hindi alam ang gagawin. Ang sitwasyong ito ay hindi dapat mangyari o posible mangyari. Wala siyang narinig o nakitang ibang manlalaro na nakaranas ng ganitong problema noon. Habang iniisip ang nangyari, napagtanto niya ang dahilan, karaniwan kasi, natalo muna ang manlalaro sa pinakamalakas na kalaban o boss bago ipakita at tanggapin ng sistema ang kapangyarihan at pagpapala ng mga Diyos. Pero dahil siya ang pumatay agad sa kalaban, hindi dumating o lumabas ang mensahe at pagpapala na dapat ay natanggap niya. Kaya nawala ang pagkakataon niya na matanggap ang kapangyarihan. Tiningnan niya ang kanyang impormasyon at katangian, at mukha namang normal ang lahat para sa isang manlalaro na bago pa lang at nasa unang antas. Pero may isang malaking problema, ang uri at kakayahan niya ay karaniwan lang, isa lamang siyang simpleng manlalaro, at wala siyang natatanging katangian na dapat ay taglay niya bilang tagasunod ng isang Diyos. Parang sinasabi lang ng sistema na wala siyang espesyal na kakayahan at walang silbi. Nagsimulang mag-alala at matakot si Kang Do-hyun. Kung hindi siya makakuha ng tamang uri at kakayahan, wala siyang magagawa at mananatili siyang mahina at walang silbi. At kung pipili pa siya ng ibang card, wala ring silbi dahil hindi pa rin handa ang sarili niya para tanggapin ang ganitong kalaki ng lakas. Dahan-dahan siyang lumuhad sa sahig at nagsimulang isipin na nasira na ang kanyang paglalakbay bago pa man ito talagang magsimula. Kung babaguhin niya ang kanyang karakter at magsisimula ulit, kailangan niyang maghintay ng halos 2 buwan bago siya makabalik sa ganitong sitwasyon. Wala siyang panahon para maghintay at magsayang ng oras. Tapos, may napansin siyang isa pang card na nakatago sa ilalim at likod ng marami pang ibang card, isang card na kulay pula. Hindi pa niya naririnig o nakikita na mayroong ganitong uri ng card sa buong laro.
Dahil wala na siyang ibang mapipili at wala na siyang mawawala, hinawakan at tinapakan niya ito. Biglang nagliwanag at umilo ang buong lugar dahil sa pagpili niya. Nakuha niya ang card ni Casher, ang huling manlalaro na itinuturing na dakila at nakalimutan na ng marami. Dahil mayroon na siyang katangian at kakayahan na angkop sa isang karaniwang manlalaro, sa wakas ay natanggap at naging totoo ang kanyang pagpili. Sa wakas ay naging totoo na ang lahat at nakuha na niya ang tunay at espesyal na uri. Ang kanyang lakas at kakayahan ay nagsimulang lumakas at lumago ng mabilis. Mula sa paglalarawan ng kanyang bagong kakayahan, nalaman niya na noong unang panahon ay napakalakas at makapangyarihan ang mga tao sa mundong ito, ngunit unti-unti silang hamina at nawala hanggang sa mag-iwan lamang ng huling lahi na nananatili hanggang ngayon. Nagkalat at sumabog ang matinding lakas at enerhiyang kulay pula sa paligid ni Kang Do-hyun habang ang kapangyarihan at lakas ng huling manlalaro ay pumapasok at nananatili sa kanyang katawan at isipan. Ang espesyal at natatanging kakayahan na nakuha niya ay talagang napakalakas at hindi karaniwan, kaya niyang gamitin ang anumang uri ng kakayahan at lakas mula sa iba't ibang uri at antas, nang walang anumang limitasyon o kondisyon. Naintindihan niya na hindi na siya nakatali sa iisang uri o paraan ng pakikipaglaban. Maaari niyang gamitin ang lahat ng uri ng kakayahan at lakas na umiiral sa buong laro. Dahil dito, maaari niyang piliin at pagsamahin ang pinakamalalakas at pinakamagagandang kakayahan para sa sarili, at lumikha ng sarili niyang estilo at paraan ng pakikipaglaban na walang sinuman ang makakapantay sa kanya. Sa pagsasama-sama ng kakayahang makakita ng katotohanan at kakayahang makakuha ng pinakamahusay na kakayahan, kasama na ang kalayaang gamitin ang lahat ng ito, magiging napakalakas at hindi matatalo ang kanyang lakas at kakayahan, wala siyang anumang kahinaan na maaaring gamitin ng sinuman laban sa kanya. Matapos makuha at maunawaan ang lahat ng kakayahan at lakas, sinimulan na ng sistema ang pagbibilang pababa upang ilipat siya sa pangunahing mundo ng laro. Ngumiti si Kang Do-hyun habang iniisip na sa pagkakataong ito, talagang sulit at maganda ang kanyang pagsisikap at paghihintay. Nang matapos ang pagbibilang, inilipat siya sa bagong lugar at nang magmulat siya ng mata, nasa isang malaki at maunlad na lungsod siya na may maliwanag at malinaw na langit. Ang lungsod na ito ay tinatawag na Avtartal, ang lungsod ng mga panimula at bagong simula, at puno ito ng maraming manlalaro na galing sa iba't ibang lugar. Sa paligid ay maraming manlalaro na abala sa kanilang gawain at paglalakbay. May nakikita siyang isa na galit at talagang naiinis dahil sa hindi magandang nakuha sa pagpili, habang ang kaibigan nito ay sinusubukang ipaliwanag sa kanya na marami pang ibang bagay at gawain sa laro bukod lang sa pakikipaglaban. Tiningnan lang ni Kang Do-hyun ang paligid at parang isa lang siya sa maraming manlalaro na nandoon lang. May dalawang tao na taga-grupo o samahan na naglilibot at naghahanap ng mga bagong miyembro, pero mukhang hindi sila nasisiyahan dahil sa pakiramdam ay walang sapat na galing o kakayahan ang mga nakikita nila. Dapat ay kilala at respetado sila dahil sila ang pumipili ng miyembro, pero para sa karamihan ng manlalaro, parang mga taong nakakainis at pilit na nagbebenta ng produkto o serbisyo lang sila. Isang lalaki sa kanila ang nagrereklamo tungkol sa dami ng dapat nilang tapusin o gawin sa loob ng buwan, at nag-aalala siya na baka mapag-alitan o parusahan siya ng kanyang pinuno. Nang dumaan si Kang Do-hyun, tumigil sila at tiningnan siya. Nang makita nila ang simpleng gamit at kagamitan na suot niya, akala nila ay mahina at walang silbi siyang manlalaro. Nagpasya silang huwag nang magsayang ng oras at lakas sa kanya at nagpatuloy na lang sa paglalakad habang buntong hininga. Hindi pinansin ni Kang Do-hyun ang sinabi at ginawa nila at tiningnan ang kwintas na ibinigay sa kanya ni Charlie, ang kwintas na lumalakas at nagiging mas maganda habang nakakakuha siya ng karanasan. Talagang napakalakas at espesyal ng gamit na ito. Kahit ang mga pangunahing katangian at kakayahan nito ay mas mahusay at mas malakas kaysa sa pinakamagagandang gamit na makukuha sa pinakamalalakas na parte ng laro. Talagang napakaganda at swerte nang nangyari sa kanya sa pagkakataong ito. Biglang lumabas sa sistema ang bagong gawain at misyon para sa lahat ng nasa lugar, kailangang paksain at patayin ang maraming halimaw na tinatawag na mga goblin. Ito ay karaniwang gawain kung saan kailangang patayin ang 40 sa mga ito para makakuha ng sapat na pera at karanasan. Masaya at masigla ang maraming manlalaro dahil hindi na nila kailangang maghintay sa pila o mag-abang ng oras para makapagsimula. Si Hunter Dante ang nanguna at nagtulak sa lahat na sumali at magtulungan, at sinabi nila na aalis na siya at ibinibigay na ang gawain sa lahat. Ang buong plaza ng lungsod ay naging maingay at magulo dahil sa maraming tao na naghahanap ng kasama para makipaglaban at tapusin ang gawain. Nakikita ito ni Kang Do-hyun at napagtanto na karamihan ay nagsasama-sama at nagtutulungan.
Bigla namang lumapit sa kanya ang isang manlalaro na nagngangalang Shieldy Beast at inanyayahan siyang sumama sa kanilang grupo para maabot ang antas 12. Ang ibang kasama sa grupo ay nagnanais na matanggap siya dahil kailangan nila ng maraming kasama at lakas para matapos agad ang gawain. Nag-isip sandali si Kang Do-hyun at napagpasyahan na tama sila, ito ang pinakamabilis at pinakamabuting paraan upang magsimula at lumakas. Sa simula pa lang ng laro, mas mainam na magtulungan at magsama-sama dahil mas malaki at mas marami ang makukuha na lakas at karanasan. Tinanggap niya ang imbitasyon at sumama sa kanila. Ang grupo ay nabuo na at si Shieldy ang namumuno, habang si Kang Do-hyun ay gumamit muli ng pangalang ginamit niya noon, si Kaiser. Nang malaman ito ni Shieldy, tinanong niya kung siya ba ay malaking tagahanga o taga-suporta ng taong iyon dahil kilala at sikat si Kaiser bilang isa sa pinakamalakas at pinakamahusay na manlalaro noong panahon ng laro na Temrock. Tumingin lang si Kang Do-hyun at nagkunwaring hindi niya alam at hindi narinig ang pangalang iyon. Naging masigla at handa ang lahat para pumunta sa lupa kung saan naroon ang mga halimaw. Nagbigay lang si Kang Do-hyun ng mabilis na paghihikayat at pagsuporta bago sila umalis. Agad na nagsimula ang laban. Si Shieldy ang unang sumugod sa mga halimaw at mabilis na natigilan ang isa sa mga goblin sa unang pagtama pa lang. Nagsigaw siya ng malakas habang matagumpay niyang tinamaan ang kalaban at nagbigay ng pagkakataon sa kanyang mga kasama na umatake. Agad ding sumunod ang mga maninilak at mga mahiko at nagpadala ng mga palaso at mahiwagang lakas sa kanilang mga kalaban. Dahil sa magandang pagtutulungan at pagkakaisa, matagumpay nilang natalo ang isa sa mga halimaw. Pero biglang dumating ang marami pang ibang halimaw mula sa iba't ibang direksyon, amoy nila ang dugo at agad na nagsimulang sumugod at umatake. Nagbago agad ang sitwasyon at naging mahirap ang laban. Nagtulak at naglaban si Shieldy at ginamit ang kanyang pananggalang upang pigilan ang maraming kalaban na sumusugod. Nag-aalala at natatakot ang kanyang mga kasama dahil pakiramdam nila ay napapaligiran na sila at malapit ng matalo dahil sa dami ng kalaban. Nagsisikap si Shieldy na panatilihin ang pwesto at hindi matalo, at nagsisigaw siya upang humingi ng tulong sa kanyang mga kasama. Nang makita niya na ubos na ang lakas at wala na siyang magagamit na pangunahing kakayahan, biglang tumalon mula sa itaas ang isang malaking halimaw at naghandang sumugod at umatake sa kanila. Isang matalim at mabilis na pagtama na kulay asul ang dumaan sa damuhan bago pa man makagalaw ang halimaw. Tinalo at tinapos ni Kaiser ang kalaban habang patuloy na pinipigilan ni Shieldy ang iba pang umaatake gamit ang kanyang mabigat na pananggalang. Hindi pa rin makapaniwala si Shieldy at ang mga kasama niya sa kung gaano kadali at kabilis na tatapos ni Kaiser ang lahat ng laban. Walang paghinto si Kaiser at agad na tumakbo patungo sa susunod na pangkat ng mga halimaw. Sumugod siya ng malakas sa lupa at nagdulot ng malalaking alon ng alikabok. Dalawa pang goblin ang agad na nabuwal sa ilalim ng kanyang matalas at makapangyarihang espada na kulay pula. Sobrang tuwa at galing nang nararamdaman ng buong grupo habang isisigaw nila ang pangalan ni Kaiser dahil sa galing at lakas na ipinapakita niya. Si Kaiser naman ay tahimik na ibinalik ang kanyang sandata at mukha pa rin siyang handa at hindi pa tapos sa kanyang gawain. Lumapit si Shieldy sa kanya at tunay na humanga sa galing at talino ni Kaiser. Sigurado na si Shieldy na matagumpay at madali nilang matatapos ang buong misyon at mararating nila ang antas 12 nang walang anumang problema. Pero bigla na lang may nakita si Shieldy sa dilim at agad na nagsigaw ng babala sa lahat. Mula sa likod ng mga puno ay lumabas ang napakaraming bilang ng mga goblin na parang walang katapusan. Napakalaki ng dami nila at mas malakas at mas marahas pa kaysa sa unang pangkat na nakaharap nila. Nataranta agad si Shieldy at sinabi sa lahat na kailangan na nilang tumakbo at lumayo agad dahil sa dami ng kalaban. Sa halip na tumakbo at umatras, sumugod agad si Kaiser sa gitna ng malaking pangkat ng mga halimaw. Sumugod ang lahat ng halimaw sa kanya mula sa lahat ng direksyon na parang gustong kainin at wasakin siya. Tumalon si Kaiser ng mataas at nakatuon ang atensyon sa gitna ng malaking pangkat ng mga kalaban. Bigla siyang naalala ang nakaraan, nakita niya ang sarili niya noong mga panahong iyon, namumula ang kanyang mga mata habang mahigpit na hawak ang napakalaking espada. Noon pa man, kahit ang mga puno at halaman sa paligid ay parang nanginginig sa lakas at kapangyarihan na taglay niya. Biglang sumabog ang napakalakas at makapangyarihang alon ng enerhiya na kumalat sa buong lugar at tinabig at tinapos ang lahat ng kalaban sa paligid sa isang iglap lamang.